Hello! Ayan. So, today, ito po yung mga astro ko. Ayan. So, ito hindi ko na inalas. Tinatamad na ako eh. Ito kasi tinanggal ko pa sa plant rock. Ayan. So, tinatamad na ako magtanggal. So, our topic for today is about the astro care. So, this was requested by Ma'am Cherry Lou. So, nag-add kasi siya sa akin sa Facebook kasi classmate kami sa LS. And then, yun, chika. So, yun, nagbe-message siya sa akin about sa mga saxis niya. Tapos yung mga seller din na binibilhan ko, doon din siya bumibili. Kasi nga, syempre, ang hirap din mag-trust sa seller ngayon kasi hindi mo alam kung maganda mag-air dry, kung may fungus or whatsoever. So, ayun. So, our topic for today is the astro care. So, sabi niya, request niya na baka naman daw pwedeng gumawa ako ng malinaw na vlog about sa astro. So, actually, sabi ko, sige, ilista mo. Tapos, para masagot ko. So, naglista naman siya. So, actually, itong mga nilista niya is nabablog ko naman nito. Hindi lang niya siguro napapansin. Kasi, doon talaga siya nanonood sa BFF niya. Hindi talaga siya sa akin nanonood. Doon talaga siya sa BFF niya nanonood. Charot. So, itong mga tanong niya kasi, nasabi ko na nga to sa vlog ko. So, this was November 14. Ayan. So, ito po yung tanong niya. Ayan, napakahaba. O, diba? Una, after potting the astro, should I water it already? Tapos pangalawa, after repotting, do I need to water it again? For example, succulent 1 week, bago diligan, and then after nun, 4 days dilig ulit. So, sa astro, ganun din ba? Ayan, very specific naman yung kanyang question. Talagang gustong-gusto niya ng astro. How many months bago ko diligan ng pool water ang astro? And then, type of water, mineral or rainwater, or paano kung wala? Example, dito ako naloka sa kanya. Condo living ka, so meaning tap water ang marami. Okay ba na gamitin na lang yun? Ay, ang social naman ni friend, makakondo. China oil. Ayan. Ayan, signs na need ko na diligan ang astro. So, ang dami niyang nilista. Papahirapan pala ako ni Ma'am Cherry Lou. Ayan, sige, gawin natin ng vlog. Since gusto mo to, Ma'am Cherry Lou, at nakikita kong gusto mo ng astro, sige, patulan natin siya. Ayan, so wag ka mag-i-skip ads ha, para sa'yo tong vlog ko na to. And foremost, gusto ng astro. Wait lang, iinom lang ako ng kape. Okay, so sa astro, madali lang kasi talagang alagaan yung astro compare sa gymno at succulent kasi hindi ka nga din pahihirapan ng astro. So, kapag bumibili kayo ng astro, upon receiving your astro on your unboxing, your plant meal, i-assess nyo muna kung dehydrated yung astro nyo, as well as yung gymno nyo, as well as yung succulent nyo, diba ganon? So, ayun, kapag receive nyo na yung inyong astro, paano nyo naman malalaman kung dehydrated? So, kapag marami siyang kulubot o curly, hindi naman curly, I mean, basta wrinkled siya doon sa kanyang body part. Let's see for the body part. Tingnan nga natin. So, meron ako nakita. Ay, asan ba yun? Eto. Ayun. So, pag ganyan, dehydrated na yung astro mo and signs of didiligan mo na. Basta yung may wrinkle siya sa leaves niya, sa body part niya. So, sa pagpapaugat kasi, wala namang problema sa astro. Kakapit yan. Kahit nga yata, garden soil lang yung gamitin mo, okay lang sa kanya. So, sabi niya, yung una yung tanong,
after potting the astro, should I water it already? So, sa akin po, ang effective way kasi kapag repat ko ng astro is nagmo-moist ako ng soil. Yung iba kasi ayaw dahil natatakot nga sila na baka mabulok kasi yung root ng astro ko, di ba ganun? So ako, mino-moist ko muna sila. Tapos kapag dehydrated talaga, moist pa rin. Syempre, pakakapitin mo muna yung ugat dun sa soil. Tapos after 2 days or 3 days, ayun, magdilig ka na ulit. Pero konti lang muna. Pakapitin mo muna. Madali lang naman kumapit yan. 2 days, kumakapit na yan eh. Then, next question. After repotting, do I need to water it again? For example, succulent 1 week bago diligan, and then after nun 4 days dilig ulit. So, sa astro, ganun din ba? Okay, so sa astro, gumagamit tayo ng toppings. So, usually na ginagamit kasi kay astro, si Akadama. Yun po yung ginagamit ng mga astro breeder, kahit sa gym, no, yung ginagamit nila. Ako kasi, Akadama at saka Masato soil. Si Masato soil kasi bago lang yan. So, kapag nakita mo yung toppings mo natuyo na, magdilig ka na. Ito, si Akadama to, Naki SK. Sira na yung pandilig ko. Ayan. So, kapag natuyo na yan, asan ba ibang Akadama? Pag natuyo na po yan, kagaya nito, magdidilig ka na ulit. Pero ako, usually, once a week. Pero kung dehydrated, every 3 days ko siya dinidiligan. Ayun, kaya may toppings. Kapag walang toppings, dun ka na mag-a-assess sa astro mo. So, ang well-hydrated na astro is ito, lagi kong pineplex kasi ang ganda niya, ay si, ayan. So, tingnan nyo, bilog na bilog siya. Teka lang. Bilog na bilog siya, diba? Yan yung hydrated na astro. Tapos, yung hindi hydrated na astro, ito to. Ayan, tingnan nyo. Diba ang gulo ng buhay niya? Ayan. So, hindi siya fluffy. Asan pa ba? Ito. Hydrated yan. Fluffy yan. Asan pa ba? Ito din. Wait lang. Baka mahulog. Ayan. So, bilog na bilog sila. So, ito. Yung iba dito is kulang na din sa water, pero as you can see, very bilog sila, para silang Christmas ball, lalo na to. Ayan. So, looking on this for sign of dehydration, ito, ayan, ayan. So, yun, basta para silang nagdi-deform, basta kulang sila ng water, basta pag well-hydrated sila, perfect circle sila na parang Christmas ball talaga. So, Merry Christmas, Ma'am Cherry Lou. Ayan. So, yun. Yung tanong mo kung ilang days is, ako, sa akin, yung experience ko is once a week. Pero kung dehydrated talaga, every 3 days or every 2 days. Depende sa assessment ko, sa observation ko sa kanila. Ayun. So, yung sunod yung tanong, how many months bago ko diligan ng full water ang astro? So, weekly, you can water your astro full water para maganda yung shape niya. Diba? So, I can say, dito sa mga astro ko, is dehydrated na sila. And look on this, ayan. May deformity. May may deformity. May wrinkled. So, this one needs to water na. So, may mga scar kasi to. Ay! Ayan. So, hindi pa siya well-rooted. Mahirap siya ipa-roots this time.
So, kapag ganito is moist lang yung water. Ay, yung soil. So, moist lang natin. So, again, the moist is not too wet nor not too dry. Yan, para mag-ugat siya. Ngayon ko lang napansin na wala pa pala tong ugat. Ayan. Then, yung next na question niya. Type of water, mineral or rainwater, or paano kung walang X, condo living, kasaw, meaning tap water, and marami. Okay na ba, gamitin na lang yun. So, kung sa mamahaling kang tirahan nakatira, sa condo living at tap water lang yung available sa inyo. Kung hindi naman rich sa chlorine, pwede. Pero kung rich in chlorine, yung mineral kasi ng chlorine, lalabas siya doon sa inyong astro. Magdi-deposit siya dyan sa mga gilid-gilid niyan. Ganun din sa succulent. So, anong gagawin mo? Di bumili ka na lang ng Wilkins. Total, nasa condo ka naman. Wilkins na ibilin mo, bes. Ayan. So, type of water, mas gusto nila yung rainwater talaga. Iba pa rin yung rainwater sa mga halaman. And then, kung wala kang rainwater, edi ayun, mag-mineral water ka na. Kahit anong mineral water pwede. Basta walang chlorine. Ayan. So, Ma'am Cherry Lou, bumili ka na lang ng mineral water. 1 galon na bilhin mo. Kaya yung 7 liters ba yun na Wilkins. Yun yung pinakamahal na mineral, diba? Yun na yung bilhin mo para maganda talaga yung inyong astro. Ayan. Ayan. Last na ano niya, signs na need ko na diligan ng astro. So, yun. Signs na kailangan mo nang diligan yung astro mo is kapag nag-wrinkle na sila talaga. As in talagang abnormal talaga yung itsura nila. Kagaya po nito. Kulubot na. Kailangan ng diligan yan. Asan pa ba? Ito, okay pa naman to. So, this one, ito din. Yung galing kay... Ito, hindi ko masasabi na hydrated siya. I think, dehydrated pa rin siya kasi hindi perfect yung pagka-circle niya eh. Ayan. Ayan o. Kasi masasabi mong well-hydrated sila, kagaya po nito. Kagaya po nito. Ayan. So, kapag natubigan kasi sila ng talagang full water, they become fluffy. Ayan, ganyan po sila. Pero kasi, may types of ano din kasi, astro. This is the fluffy. Kapag well-hydrated yan, para siyang columnar. Columnar fluffy. Tapos yung, ito, yung nakadapa siya, ganyan. So, ito nga, yung signs of dehydration. So, dati kasi ganyan-ganyan sila eh. So, nung tinubigan ko sila, naging maayos naman sila. Naging ganyan sila, bilugan. Dati, marami din silang wrinkle. Yun. So, ayan. Ayan. Sana nasagot ko ang tanong mo. Sis Cherry Lou. This one is dehydrated. Ayan. Pag natuyo na yung toppings mo, ano bang toppings mo? So, gumamit ka na lang ng Akadamo o Masato soil. So, kapag natuyo na kasi sila, that's the time na nagdidilig. Magdidilig ka na. Pwede yun. Kapag natuyo na yung toppings mo. Kung Masato soil din gamit mo, ganun din yan. Nag-iiba din yung kulay niya. Ayan, ganyan siya. Mas darker lang yung Akadama. Cool water, syempre, paabutin mo hanggang doon. Ayan, kung gusto mo, soap water.
ito soap water. Sino-soap water ko si Lotus at saka si White Wine kasi sobrang dry nila. Hindi na sila chubby kagaya dati. Ito, oh. Well hydrated siya, oh. Tingnan nyo ang chubby-chubby niya. So, mag-ano na din tayo, mag-describe na din tayo for the types of Astro. Since nandito na din tayo sa Astro, ayan. So, ito ay B-type. B-type Astro siya. And ito po yung mga mahal din na mga Astro. Ayan, yung B-type. Yung may parang siyang B doon sa kanyang ano ba tawag doon? Basta doon. Ito din is another B-type Astro. Also, this one is B-type Astro. Basta yung may pa letter B, B-type siya. And then, we have the Star Astro. Ayan. Ano ba yan? Star Astro. Ba't hindi nakapokus? Ayan. Star Astro. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. 5 ribs. Yung mga 5 ribs din na Astro is may pricey. Pricey din sila. And then, we have the SK type. Ito, SK type. Mahal din yung mga ganito. Ayan, SK type. May mga line-line. Ito, different yung kanyang yung kanyang pattern. But also, may line-line siya. So, SK type din siya. Ayan, ganda, no? So, we have the star shape din na Astro. Pero, 2, 4, 6, 8. 8 ribs. Ayan, ganyan yung kanyang pattern. Ito naman din, star shape na Astro. So, ito, kabuto lang siya. Yung mga white is super kabuto yung tawag. Ay, hindi sila nagpo-focus. Ayan. So, may mga white is super kabuto. And then, this is the kabuto type. And then, I have the variegated Astro. Ayan. So, nasa ano din yan. Syempre, mahal pag variegated. Ayan. So, ito ay, saan ko na ba ito nabili? Hindi ko na matandaan. Kaya ano ata to? Kay ATD. Ayan, yung mga SK, yung may mga line. So, ayun. Ito din, yung mga 5 ribs na parang Goryo by tawag nila. Ayan. Mahal din yung mga ganito. Yung may sunod-sunod na bilog. So, for today, I would water them. Kaya lang sira na yung pandilig mo. So, butas siya. So, full water natin. So, this is mineral water. Hirap ng butas yung tumutulit sa akin. Eh, no, sira siya. Yan, ang hirap ng ganito. Kailangan kaya ito ng password. So, ganito na lang. Pag kasi wala yung pandilig ko talaga is mahirap mag-blade.
kailangan well hydrated yung iyong gagamitin na hair. So, ayan, Ma'am Cherry Lou. I hope nasagot ko yung mga tanong mo. And for your question, kung paano ma-assess na kailangan ng tubigan ng iyong astro is through your assessment. Kung kulubot na ba yung leaves nila. And kung may toppings ka na ginamit, akadamo or masato or kung ano man yan. Kapag ka nag-lighter na yung toppings mo, pwede ka na mag-delay. So, yun. Sundin mo lang yun. And then, kung well-rooted na yung iyong astro, i-ano mo na yan, full water mo na yan, pwede na yan. Tapos, bumili ka na ng Wilkins kasi sa kondo ka nakatira, wala ka yung ano doon, tap water lang available. O de, mag-shopping ka na sa grocery ng Wilkins. Mga 10 bote. Kasi sa 7 liters pa yun. Ayun. So, that's it for today. And I hope nasagot ko talaga yung mga tanong mo, Ma'am Cherry Lou. And if you like this video, please subscribe. At kung nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa aking vlog, please share na din sa inyong mga friends and families. Ayan. So, thank you for watching and see you on my next videos at Everything Nice at Mitch Succulent Love. Ma'am Cherry Lou, huwag ka mag-skip ads ha, Charis. Thank you. God bless.